Akata at Badang nagkakahamunan na. Ban vs Slipcram nagmistulang away bata. At Batas at Looney nagsalungat ang opinyon. Alamin natin ang mga yan, so tara. Dahil nga sa dalawang sunod na malakas na bagyo ang tumama sa Pilipinas, napapost si Akata na gusto niyang gumawa ng charity event at yun na isang boxing match at lahat daw ng kikitain sa event na nasabi ay idodonate sa mga nasalanta ng bagyo. Payag naman ng Tito Badang natin pero di siya papayag na pati yung TF niya ay iti-charity. Papayag man na siya pero dapat babayadan. Ano, Akata, ikasa mo, hindi puro salita, tarantado. Tsaka ibigay mo yung talent fee ko. Kung gusto mong charity, yung kikitain ng event, yung 50% ibigay mo sa charity. Basta bigyan mo ko. Ano yun? Mamaya mabukulan mo ko, masugatan mo ko sa mata ko. Sa bulsa ko pa manggagaling ipapagamot ko. Loko-loko ka pala eh. Magbabayad pa ako ng trainer ko. Magbabayad pa ako ng gym. Mag-uubos ako ng oras. Tapos libre lang. Ano ka? Gunggong ka pala eh. Tangina ka. Ngayon, yung mga bayani, wala na. Rebulto na lang. Bayani, wala nang ganun. Ang pinag-uusapan ngayong kasalukuyan. Yung mga bayani, patay na. Nasa rebulto na lang. Ako, iba pananaw ko. Bago mo ko gamitin, bago mo ko gatasan, kailangan kumita ako. Kausapin mo na yung mga, mga event coordinator mo. Hindi yung mga ganyan. Sponsor, kausapin mo. Hindi yung tatanga-tanga ka. Bobo ka talaga. Anong gusto mo? Magpapakahirap ako? Mag-i-enjoy yung mga tao? Mag-i-enjoy kayo? Tapos wala akong kikitain? Sa kabilang balita naman, dalawang sunod na laban nga ni GL. Ang unang upload ng flip top ng Belta Balentong 12. Yun nga ay laban niya kay Husky at Rapian. Sobrang lakas ng pinakita ni GL sa dalawang laban na ito. At sunod nga ng in-upload ng flip top ay yung semifinals ng Isabuhay sa pagitan ni Ban at Lipcram. Pero may mga napakomment ng mga fans na tila nagmistulang away bata daw ang nasabing laban. Dahil daw yun sa unang dalawang upload bago ang labang Lipcram vs Ban. Yun nga ay dalawang laban ni GL. Tumaas daw ang expectation ng mga fans dahil may hangover pa sila sa dalawang magkasunod na battle ni GL. Dalawang laban sang gabi, naka-built-in dedication, manalo o no, ito'y win-win situation. At sa uling balita, sa labang J-Block vs Bitrom nga, na nangyari sa nakaraang gubat, solid ang laban ng dalawa. Base nga sa mga hurado, yung round 2 ni J-Block, ang isa sa nagpanalo sa kanya. Dahil kahit isang angulo lang daw ang ginamit niya, ay na-stretch niya yun ng effective. Yung round 2, kahit isang angulo lang yung ginamit ni J-Block, feeling ko sobrang lakas pa din. Kaya yung round 2, binigay ko yung kay J-Block. Yung one angle na ginawa niya, in-stretch niya ng in-stretch, putang ina. Napaka-effective. Ang hirap gawin nun. At kahit nga si Looney at Saki, ay ganito din na nakita. Perfectong round nga daw yun para kay J-Block dahil may istorya. Mo ba isang tangkay ng malunggay? galing ni J-Block dito sa stig, no? Siya, kakabuhay pa lang, tinapo na. May respeto sa Ito yung mga... sinasabi ko na yung argument na pag isang angulo ba, masama pa yun. Like ko sinasabi na hindi eh. Hanggat nagpipig na gagatasan yung angle ng maganda at maganda yung lumalabas ng mga punchlines dun sa same angle, good yun dapat. Sinasabi nila, isang angulo lang kasi ginamit eh. Dapat pag mag-judge ka, mas critical ka mag-isip sa ganun eh na, isang angulo nga lang yung ginamit pero ang tanong is... Malawak yun. Hindi, tsaka mas impressive kung isang angulo lang ginamit pero hindi naging boring. Para sa akin, okay itong ginawa ni J-Block na isang angle, tas na-stretch niya ng sunod-sunod na, di ba, yung pagiging, hindi nga natin sure kung totoo yun eh, di ba, pero convincing na magulang. Round 2 ni J-Block. Ang layo ng tinalon ng performance niya dito kumpara dun sa una, di ba? Tsaka yung yung paano niya, yung thoughts niya, inorganize dito. Mas organized, mas streamlined. Realize din nilang wak ka. Bigyan mo pa mga 3 laban to. Isa kang anay, isa kang peste, hindi ka bagay sa larangan to. Andito ka lang para ipagpilitan na tama yung mga pinaglalaban mo, ano? Kasalanan nyo to. Tingnan nyo at kasama buong pamilya. Galing, di ba? Emosyonal lang. Emosyonal na. Diana. Round na yun. Hirap talunin yung round.
ganun yung mga round na mahaba pero worth it, di ba? Worth it. Kumbaga, Walang dragging part. Tapos, yun nga, sinabi niya rin, verbalize niya rin na isang angle lang. Pero yun nga, para sa akin, ganda, di ba? wala akong masabi dun sa round. Ang lakas ng round. Tapos na-touch niya yung mga topics din about kay Vitrum, mga angle din kay Vitrum. Diba? Parang sinasabi niya, dahil wala siyang magulang, lumaking bastos, nandadamay sa battle, nandadamay ng babae. Parang nalatag niya Natural yung story, yung ano niya. storya. Dahil dun sa nawalan niya ng magulang. Kumbaga related lahat yung Believable. angle. Natural, Galing, hindi no? forced pakinggan. And tama yung placing ng mga punchlines. Parang, di ba, parang kung unang panood mo sa parang ang hina ni J Block, unang round, parang ang layo. Tapos biglang sa round 2, may ganun siyang malakas na bakol. Parang halos perfect nga yung round eh. Bagamat nalakasan si Looney at Saki sa round 2 na yun, J-Block, tila kabaligtaran nga nakita ni Batas nang i-review niya na sabing laban. Marami daw butas sa mga linya sa round 2 ni J-Block, pero aminado naman si Batas na maaaring malakas yun sa iba. Pero para sa kanya daw ay hindi yun effective. Malamang hindi siya naging ganap na ateista. Kung di nyo siya Anong problema mo, J-Block, sa belief na gano'n, di ba? Parang mas inimbento lang ang Pasko ng mga katapitalista. totoo naman eh. Hindi effective eh. Hindi siya effective para sa akin. Parang mo na. Hindi effective sa akin yung pinunto niya sa round na to, no? Dami siyang butas para sa akin. Bigyan ko na 4 points si J Black at 5-minute round, yo. So 459. 4 points. Yun. So siguro mataas yung, kumbaga, maaring sa ibang MCs effective yung angle na yan o yung round na yan. Sa akin hindi siya personal para sa akin kay J Black. Hindi ko ayaw, pero hindi ko gusto yung ganung angle. At pangalawa, maraming butas para sa akin yung round na yun. Kumbaga kung debate o argumento, weak yung argument ni J Black dito, no? Parang yung mga piniling angles talaga ni J Black dito, hindi siya bulletproof. So kayo ba mga quiz para sa inyo? Malakas ba yung round 2 ni J Black sa naging laban niya kay Vitrum? Kahit umikot lang yun sa isang anggulo. At sang-ayon ba kayo na nagmistulang away bata daw yung labang band versus Lipcram dahil sa lakas ng pinakita ni GL? Kung naman sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.